So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, unboxing ulit tayo ng isang budget smartphone na bagong labas, which is a Tecno Spark 30C. Maganda kaya tong budget smartphone na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, finally dumating na yung order natin na Tecno Spark 30C. So yun, shoutout sa mga nakanood ng first impressions ko dito sa smartphone na to. At ngayon itatackle nga natin itong si Tecno Spark 30C at i-unbox natin dito sa ating YouTube channel. Pero bago tayo mag-start dyan, magkano nga ba tong smartphone na to? So meron siyang 3 variants. Si Tecno Spark 30C, yung 4GB 128 niya ay mayroong presyo na 5,799. 4GB 256 is 6,499 at 8GB 256 is 7,199. So nasa entry level segment itong si Tecno Spark 30C. Tapos meron siya isang budget na segment which is yung below 6,000 pesos, yung 4GB 128. So ito yung kinuha natin. Pero mas mura to mga J-Vlog pag binili niya sa official store nila sa Shopee. Sa Shopee kasi itong Tecno Spark 30C ay nagkakahalaga lang ng 4,549 pesos. So mas mura siya pag bibili nyo sa Shopee, super below SRP. Pero pag bibili nyo to sa mall, matik yan po yung presyo niyan. Yung mga presyohan niyan is yung SRP niya, yun yung susundin doon. Kung gusto nyo makatipid o makamura, syempre doon kayo bibili sa official store ni Tecno sa Shopee. And huwag kayong mag-alala, ilalagay ko naman po yung link nito sa description box kung interested kayo mag-purchase ng Tecno Spark 30C sa murang halaga lang. And pag meron pa kayong voucher, may possibility kuha nyo to ng mas mura. At yung color na in-unbox natin for today is yung Orbit White. At tingnan nyo naman, medyo kakaiba yung sleeve ng ating Tecno Spark 30C dahil meron silang collaboration sa Transformer, sa Hasbro. So yung natin is si Megatron. And hindi ko lang alam kung siya lang ba yung character na available dito sa sleeve ng Tecno Spark 30C, or malay nyo sa ibang Tecno 30 series, iba-iba yung mga characters. Kasi I think rin yung mga Transformer collaboration din yung 30 series ng Tecno. Even the Tecno Spark 30 Pro. Stay tuned lang, gagawa rin tayo ng review or first impression dyan sa Tecno Spark 30 Pro. Unahin muna natin itong 30C. So yun, tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko unbox itong Tecno Spark 30C. So ito yung box ng Tecno Spark 30C. So medyo may collaboration sila ng Transformer. So napakaganda nung box, very sleek mga ka-J-Vlog. So ito na ngayon yung nakikita natin na trend sa mga Tecno smartphone, yung sinasabi nilang 4 years plus lasting fluency. So meaning magiging smooth daw ang inyong smartphone ng 4 na taon higit. So hopefully maging totoo nga yan, di ba? Dahil para maging sulit naman itong paggamit natin sa smartphone na to. So ayan siya, Tecno Transformer. So si Megatron ito. Ayan yung likod niya. Spark 30C. Hindi ko alam kung may iba't ibang Transformers character, pero si Megatron nata to, di ba? Or hindi. Ewan ko. So ito yung sa gilid niya is nandito yung kanyang mga specs. So meron siyang dual speakers, 18-watt fast charging, 50 megapixel main octa-core processor, and ingress protection 54. So splash resistant siya. O si Megatron ngayon, Megatron Spark 30C. So sa gilid niya is wag kayo malilin lang dito ha, hindi po 8GB ang RAM nito. Ayan lang siya, 4GB of RAM lang to. Extended RAM na additional. So ang color na yan box natin is yung Orbit White. And alisin na natin yung sleeve. Napakaganda ng sleeve ng ng Spark 30C. So ito yung mismong box talaga, yung original box niya. Spark 30C. So medyo magkakamukha na rin yung mga box ngayon ng Tecno Spark Go 1, Spark 30C. So medyo redesign sa box tayo. So nandito yung kanyang specs. Magandang balita dahil 120Hz screen refresh rate na to. 5K battery. Plus 1,000 plus charge cycle, infrared remote control. So maganda, may IR blaster to. And yun pala, inopen ko na to, syempre in-order ko to sa Shopee, kaya kailangan natin to i-check. Kaya kung i-check kung mag-unbox kayo or order kayo sa online, i-video nyo para meron kayong proof kung sakali may discrepancy sa delivery.
Okay, ayan, Spark 30C. So, 120Hz. So, ito yung specs niya. 120Hz, 6.67 inches, 4 years plus, lasting fluency, 5K battery, dual speakers, and infrared control. So, mamaya na to, tingnan na natin yung content ng box. Ayan siya. So, syempre, present si Maring Jelly Case. Okay. So, 13 months warranty tayo kay Tecno. Warranty card. And of course, ito yung kanyang charging brick. Tingnan natin kung 18 watt fast charging naman siya. So, meron na siyang kasamang fast charging brick. Si BBC eject tool and of course, ang ating Type-C cable. So, wala na. Hindi na natin talaga nakikita si paring earphone. Parang nag-retired na sa ating unboxing video. Parang very rare na lang natin makita si paring earphone. No? Nakakamiss din. So, wala na si paring earphone. Si Maring Jellycase na lang ang nandito na nagso-survive. Okay. Ito na yung smartphone. So, ito na ang Tecno Spark 30C. Alisin natin yung sleeve niya. At tingnan natin yung color na Orbit White. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, color white din yung kinuha kong Tecno Spark Go 1. So, stay tuned lang. Gagawa ko ng phone comparison between the Tecno Spark Go 1 and the Tecno Spark 30C kasi hindi sila nagkakalayo ng specs and parang mas maganda pa nga yung chipset ng Tecno Spark Go 1 compared sa 30C. Pero stay tuned lang. Ang maganda dito mga J-Vlog is very premium looking itong Tecno Spark 30C. Pero quick reminder lang when it comes sa camera, ito lang yung main niya, no? Ayan lang yung main camera niya. So, ito yung IR blaster niya, I think. Yes. Ito yung IR blaster niya. Yun nga. Ito nga. Flash and secondary camera. Ang ganda, matte finish siya overall. Very clean talaga tignan yung color white. Ito na ngayon yung nauusong trendy circular camera module sa mga budget smartphones. Matte finish overall, so maganda na hindi siya glossy finish. Nandito yung ating power button / fingerprint scanner sa right side and yung volume rocker. Sa taas naman is yung secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman, 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port, and yung speaker grills niya ulit. So, sa bibili na itong smartphone na to, good news din, meron na siyang kasamang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Tecno Spark 30C. And Tecno powered by Android. And, syempre, lagay na natin si Maring Jellycase at isa-set up muna natin to. Ayan. So, lagay nyo si Maring Jellycase for protection na agad sa smartphone nyo. Ayan, very clean talaga tong color white. So, set up muna natin to. Set up na natin si Tecno Spark Go 1 at medyo may kamuka yung ano niya, yung wallpaper. Comment down below kung ano yung napo-project yung wallpaper niyan. Pero ayan na siya. Ang maganda nga dito 120Hz. Ito lang napansin ko dito sa Tecno Spark 30C is hindi ganun kataas ang kanyang brightness. Ayan yung super dim. Ayan yung full brightness niya. Yun yung una ko napansin dito, yung nits niya mababa. Hindi siya ganun kaliwanag, kumbaga. Even nasa indoor na ako, Brightness, display brightness. So, syempre, 120Hz. Ano natin? I-ano natin sa 120Hz. Yun yung isang main feature na itong smartphone na to is meron siyang 120Hz screen refresh rate. So, smooth siya. And G81 ang chipset. So, ito yung specs niya. Helio G81. So, ito yung medyo nag-aalanganin ako sa chipset nito. Pero, yes, tignan muna natin. Gamitin muna natin and game test din natin to, of course. G52 kasi GPU nito compare sa Tecno Spark Go 1 G57. Kaya i-compare natin siya. 128GB of internal storage. So, yung storage niya, tingnan natin yung natira na lang. Out of the box. So, wala pa tayo na-install dito. So, nakagamit na tayo ng 18GB. A total of 128GB. So, marami pa namang available storage dito sa inyong Tecno Spark 30C. So, yan. Napakaganda ng design. And yung screen, napakalaki rin. Dumagdag pa yung smooth na 120Hz screen refresh rate. Si Tecno Spark 30C ay merong dual rear camera system. Yung main megapixel niya is
Yung main camera niya is 50 megapixel at yung front cam niya is 8 megapixel. Sa screen, meron siyang 6.67 inches IPS LCD display na may resolution HD plus 720 by 1600 pixels na merong support sa 120Hz screen refresh rate. So, also man out of the box sa Android 14 siya. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G81, meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamali G52 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18-watt fast charging. So ayan mga ka-J-Vlog, na na-unboxan natin si Tecno Spark 30C. Next is gusto ko share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. So number 1, sa overall display. So overall display nito is nagustuhan ko naman, malaki nga, 6.67 inches with 120Hz screen refresh rate. So sa presyo niya, which is yung mga top of the line variant na 7 Plus and 6 Plus, yung HD Plus 720p, medyo hindi yun nagiging okay sa ganyang presyo ngayon. I think Full HD Plus yung pinaka-better. Pero kung titignan nyo kasi yung specs din nito, bumabawi naman si Tecno Spark 30C sa ibang specifications, kumbaga. Although HD Plus 720p to, maganda naman yung ma-offer niyang ibang specs. Pero yun nga, kung bibili nyo to sa Shopee, mas mura nga siya. I think yung pinakamahal na variant nito, nasa 5 Plus lang din, mas susulit siya, kumbaga. Ang nakita ko lang con dito sa kanyang screen is yung brightness. Pag nasa outdoor kayo, medyo madilim or hindi ganoon kataas yung brightness ng Tecno Spark 30C. Next is yung RAM at ROM. All good naman yung RAM at ROM nito. Yung pinakamataas is 8GB256, which is okay yan. Yung nasa middle is 4GB256. Medyo okay yung okay yung storage niyan, all goods yan. Pero yung RAM, I think hindi magandang iterno yung 256 sa 4GB, di ba? Mas maganda siguro pag iteterno mo dito 6GB or 8GB. Tulad ng sabi ko, i-compare nyo pa rin yung presyo, 6,499 yung kanyang SRP, pero sa Shopee or sa online store mo ko nyo lang to ng 5 Plus, which is okay din naman kahit papaano. Although mababay RAM, mataas naman yung storage nitong Tecno Spark 30C. Number 3 is chipset. Yung chipset medyo nakaka-disappoint lang for me. The MediaTek Helio G81. So, sana ginawa na lang nilang G85, di ba? Mas okay. So, G81 chipset or Unisoc. Mas okay sana kung Unisoc T612 or T615. For me, mas better pa nga yung chipset na makikita natin sa Tecno Spark Go 1 na Unisoc T615 ata yun. Ang GPU kasi nun is Mali G57. So, trinay ko yung Spark Go 1, mas smooth talaga siya. Dito rin naman, sinabi nga ni Tecno na meron tong 4 years fluency. I don't know, tingnan natin, di ba? Kasi when it comes dun sa chipset na MediaTek Helio G81, kung sa presyo niya na below 6,000 or 5,000 pesos, acceptable naman na yung G81. Pero for me, sana mas tinasan nila ng G85. Pero siguro meron din mga ibang dahilan kung bakit G81. So yun, stay tuned lang. I-game test naman natin tong Tecno Spark 30C. Pero kasi yung chipset na yan is outdated. Tignan natin kung may bubuga pa ba ang G81 chipset ngayon 2024 or kung okay pa ba siyang gamitin kahit na hindi tayo naglalaro or mga navigating lang, kung smooth ba siya or not. Next mga ka-J-Vlog is design na itong Tecno Spark 30C. So mas premium looking siya, and kung mapapansin nyo, ganito rin karamihan ng design ng mga mid-range smartphones today, di ba? May circular camera module, matte plastic siya, polycarbonate, which is okay naman yung design nito for me. Very attractive naman or eye-catching yung design nitong Tecno Spark 30C. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa kanyang charging rate. Yung charging rate nito is 18 watt fast charging. So, when it comes sa ganyang charging rate, sa kanyang presyo, yun na, tulad ng sinasabi ko, yan na talaga, buti na lang, minimum na yan. Okay naman yan, acceptable naman yan for me, lalo sa kanyang presyo na 4,000 to 5,000 pesos pag bibili kayo sa Shopee nga. Tulad ng sinasabi ko, pag bibili kayo sa online store, mas mura siya. Dun yung ngayon i-observe kung bagay ba yung price niya sa specs na itong smartphone na to. For me, nakuha ko to ng 4,000 pesos, all goods naman, yung mga specs, bagay naman.
lalo na yung 120Hz talaga pinaka-the best dito sa smartphone na to. So yun lang mga ka-J-Vlog yung first impressions ko so far dito sa Tecno Spark 30C. Abangan nyo na lang po yung full review ko dito sa smartphone na to and even game test. At kung interested kayo mag-purchase ng Tecno Spark 30C, ayan, mas mura nga siya sa online. Ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na.